Sa simula ng movie ay makikita natin ang isang scientist at ang kanyang anak na si Wei, at mayroon silang kakaibang balat sa kanilang mga mukha na nakakapagpapangit sa kanila, at gumawa ang scientist na ito ng isang lab sa kanilang bahay at dito siya palagi nag-e-experiment. Habang nagdo-drawing si Mei ay sinabi sa kanya ng kanyang ama na anak maraming napapagaling ang bulaklak na iyan, at minsan lang siyang tumutubo sa gitna ng kagubatan at iyan din ang madalas kong ginagamit sa aking experiment. At makaraan ng ilang panahon ay nagtagumpay na siya sa paggawa ng isang serum na makakapagtago ng kanyang balat sa kanyang bibig. Gumawa siya ng serum na maaaring paghaluin ang mga tissue ng dalawang bagay, at humiwa siya ng isang piraso ng balat at nilagyan niya ito ng isang kemikal at idinikit niya ito sa kanyang muka, at pagkalagay ay nagsimulang tumubo ang kapirasong balat na ito at tumakip sa kanyang sugat sa bibig, kaya't sobra siyang natakot dahil ang gusto lang naman niya ay ang itago ang balat, ngunit tumakip naman ito sa buo niyang bibig, at dahil sa takot kaya't hiniwa niya ng ilang ulit ang kanyang bibig. Ngunit patuloy pa din ito sa pagtubo, kaya tumakip at kumalat na ito sa kanyang mga mata at ilong. Takot na takot si Wei sa nangyari sa ama, at upang mailigtas ito ay paulit-ulit niyang hiniwa ang lobby nito hanggang sa bawian na ito ng buhay. Sobra siyang wasak na wasak dahil napatay niya ang kanyang ama, at ngayon ay nag-iisa na lang siya sa buhay. Patuloy siyang nag-aral at malalaman natin na napakahusay niya sa eskwelahan gaya ng kanyang ama, at dahil dito ay nakakuha siya ng isang scholarship sa university sa US, at sa US ay doon siya maninirahan sa kanyang tita, ngunit hindi naman masaya sa kanya ang anak nitong si Angie dahil ayaw siya nitong makasama sa kwarto. Gayunpaman ay gumawa siya ng isang maliit na altar sa kwarto nito upang mapaglagyan ng picture ng kanyang ama, at tila ginawa na niya itong Diyos na kanyang sinasamba. Ilang sandali ay makikita natin na binabasa niya ang ilang mga sulat ng kanyang ama, ibig sabihin na ginagawa pa din niya ang experiment na pumatay dito. Kinabukasan pagpasok niya sa university ay nakita niya ang isang lalaking pulubi na nakaupo sa daan, at itinuro nito sa kanya ang daan papunta sa eskwelahan, at sa klase ay ipinagmamalaki siya ng kanyang teacher dahil siya ang kauna-unahang nakakuha ng 100% score sa entry test sa university na iyon, at pagkatapos ng klase ay kumuha siya ng ilang mga gamit sa science room, at bigla siyang tinanong ng isang teacher kung ano ang ginagawa niya doon, at sinabi niya na may gagawin lang po akong ilang mga experiment, kaya't kumuha po ako ng ilang mga gamit dito. Hindi kayo po pwedeng basta-basta kumukuha na lang ng mga bagay sa pero kung magiging lab assistant kita ay pwede kang kumuha ng kahit anong mga bagay dito. Sinabi ni Wei na scientist din ang aking ama kaya't kailangan kong ipagpatuloy ang kanyang research. Pagkatapos ay nakita ng teacher ang research diary ng kanyang ama. Pagka-uwi ay nalaman nito sa online na isa palang genius scientist ang ama ni Wei, at dahil walang pondo kaya't hindi nito natapos ang kanyang mga experiment, at ipinakitang dumating si Angie kasama ang kanyang dalawang kaibigan sa kanilang bahay, at nakita nila ang mga gamit ni Wei na puro dugo sa cabinet, pati na ang mga nakakatakot na experiment sa dingding, kaya't natakot sila nang makita nila ang mga ito. Kinabukasan ay makikita natin na nakaupo si Angie kasama ang kanyang mga kaibigan, at masayang masaya si Mei na nakipagkaibigan sa kanila kaya't inalok niya ito ng lunch. Ngunit ayaw naman ng mga ito dahil sa pangit na balat sa kanyang muka, at sa huli ay sumama na din ang mga ito sa kanya, at nang makita nila na kakaiba palang kumain si Wei ay iniwanan nila itong mag-isa sa restaurant, kaya't tinake out na lang tuloy ni Mei ang lahat ng mga pagkain, at ibinigay niya ito sa lalaking pulubi na tila nasunog ang muka, at sinabi niya dito na sobra talaga akong nalulungkot dahil may balat ako sa mukha na nakakapagpapangit sa akin, hindi naman sa ganun at maganda ka bilang ikaw, kaya't nang dahil sa sinabi ng pulubi ay gumaan ang kanyang pakiramdam. At habang papauwi ay isinakay siya ng kanyang teacher, at sinabi nito sa kanya na tutulungan kitang matapos mo ang iyong research, at masayang pumayag si Wei sa kanya dahil ito ang kauna-unahang tumulong sa kanya, at pagkatapos ay ginawa na nila ang experiment na ito, ngunit sa kabila ng kanilang pagsusumikap ay hindi naging matagumpay ang kanilang experiment, at nang dahil dito ay nalungkot ang kanyang teacher, kaya't nagdesisyon na ito na ihinto na ang experiment na iyon. Pagkatapos ay dumating ang kanyang kaibigan na si Alice at nag-apply ito bilang assistant, at tinanggap naman ito ng kanyang teacher, at habang pauwi ay nakita niya ang isang poster ni Alice na may bulaklak na ginagamit ng kanyang ama sa experiment, at nalaman niya na ginagamit pala ito sa isang exhibit, at nang mabasa niya ito ay naalala niya ang sinabi ng kanyang ama na napaka-importante ng bulaklak na iyon sa kanilang experiment, kaya't kinagabihan ay nagtungo siya sa isang kalapit na farmhouse, at ninakaw niya ang bulaklak na ginamit sa exhibit at dinala niya ito sa science lab, at pagkatapos ay sinimulan na niya ang kanyang experiment gamit ang bulaklak, at hindi niya alam na nandoon pala sila Alice at ang kanyang teacher na may ginagawang milagro. Pagkatapos ay hiniwanan ni Wei ang balat sa kanyang hita, at hinati niya ito sa dalawa at nilagyan ng serum.
At nakakagulat na pinagdugtong ng serum ang 2 piraso ng kanyang balat pagkatapos ay nilagyan din niya ng serum ang pinagtanggalan, at ikinabit niya ulit ang balat dito kaya't muling nabuo ang balat doon, at laking gulat ng teacher nang makita niya ito sa bintana, kaya't agad siyang nagpunta kay Wei. Sinabi ni Wei sa kanya kung paanong napagtagumpayan ng bulaklak na iyon ang kanilang experiment, at nang ipakita niya ang kanyang hita sa kanyang teacher ay hindi niya alam na kinuhanan pala sila ng picture ni Eve nang dahil sa selos. Pagkatapos ay pinagalitan at pinalayas niya si Wei doon, kaya't nang dahil sa pagkabigla kay Eve ay naiwan niya ang research diary ng kanyang ama sa lab, at pagkatapos ay sinend ni Alice ang picture kay Angie, samantala ay pina-translate naman ng teacher sa isang translator ang naiwan na research diary ng ama ni Wei, at galit na galit si Angie nang makita niya ang picture na isinend sa kanya ni Alice, kaya't pinagsisira niya ang altar ng ama ni Wei. Pagdating ni Wei ay nagalit siya sa pinsan dahil sinira nito ang altar ng kanyang ama, at bigla siyang inatake ni Angie upang patayin, ngunit nakuha ni Wei ang isang chopstick, at hindi niya sinasadyang masaksak ito sa isang mata at mapatay. At nang dahil sa takot ay hinila niya ang katawan ng kanyang pinsan sa banyo, at nang paparating na ang kanyang tita ay agad niyang hiniwa ang kanyang muka, at kinuha niya ang balat ng buong muka ni Angie at ininjeksyonan niya ito ng serum, at pagkatapos ay ikinabit niya ito sa kanyang muka, kaya't naghalo na ang kanilang mga balat at naging kamukha na niya ngayon ang kanyang pinsan, at pagkadating ng kanyang tita ay inakap siya nito sa pag-aakalang siya si Angie, kaya't nakakita na siya ngayon ng magandang paraan, at hindi na niya ibabalik ang kanyang sarili bilang si Wei. Kinabukasan ay isinuot na niya ang mga damit ni Angie at in-enjoy na niya ang buhay ng pagiging isang Angie, at nakita din niya ang boyfriend ni Angie, at ito ang first time na may isang lalaking naging malapit sa kanya, kaya't naging masarap ito sa kanyang pakiramdam, at nakakasama din niya palagi ang mga kaibigan ng kanyang pinsan, ang boyfriend at ang mapagmahal na ina nito, at nang maglambingan sila ng boyfriend nito ay biglang nahulog ang mukha ni Angie sa mukha ng lalaki, kaya't takot na takot ito kay Wei, at nang mapaatras sa takot ay nahulog ito sa bangin at namatay. Pagka-uwi ay agad hinanap ni Wei ang research diary ng kanyang ama, dahil baka may paraan doon kung papaano gagawing permanente ang balat sa mukha.